Hanggang kukunan tayo. Pero yun. For today's video mga sir, pupunta tayo sa isa nating subscriber at i-home service natin yung kanyang motor. Dito sa may East Rainbow Makati. Samahan niyo ako. Tara! Ito nga, parang maliit ah. Sige, maliit. Maliit. Nag-iinom ako eh. Kaya okay lang, linggo eh. Sa YouTube. For today's video mga sir ay magpapalit tayo ng ball race or steering bearing ng Mio 125 or M3 na tinatawag.
So ang first step natin ay tanggalin natin yung front cover niya, yung plastic cover niya sa harap para magkaroon tayo ng access dun sa ball race. So may mga tornilyo yan, tatanggalin po natin. Pagkatapos natin tanggalin ang plastic parts mga sir, tatanggalin naman natin ngayon yung kanyang caliper. Gumamit po tayo ng 12mm socket or any kind of 12mm na maaaring gamitin natin pantanggal sa kanya. Socket wrench or box wrench pwede po natin siyang gamitin. Tsaka yung hose po ng preno na nakakabit sa may shock, tatanggalin po natin yan. Gagamit po tayo ng 10mm na socket wrench or box wrench. After natin matanggal, gumamit po tayo ng dalawang 14mm na box wrench pangontra. Tanggalin po natin yung nut and bolt dun sa kanyang steering. So kukontrahan po natin siya para po natin siya matanggal.
yung bolt and nut sa steering, isusunod naman po natin tanggalin yung gulong. So kakalangan po natin yung motor para pag tinanggal po natin yung gulong, hindi po matutumba. So gagamit po tayo ng 14mm uli na socket wrench para matanggal po natin yung kanyang axle bolt tsaka yung axle nut sa gulong. Then pagkatapos po natin tanggalin, bubunutin po natin yung kanyang manibela, pag-iwalayin po natin doon sa steering sa may tinatawag na pag-iwalayin po natin doon sa tinatawag na tipos, yung manibela saka yung tipos, pag-iwalayin po natin. Bali, ang kukunin po natin dyan sa ginagawa natin, yung tipos, papalitan po natin sila ng ball race or bearing, yung steering bearing na tinatawag. Yung ibang terms po dyan, ang tawag nila dyan ay knuckle bearing, pero pag sa mga kasa po, ball race po ang terms ng mga taga-kasa dyan. So pag tatanggalin po natin, pag-iwalay natin, luwagan po natin yung kanyang lock nut dun sa ibabaw para pabababain po natin ng konti yung tipos para mahugot po natin ng medyo maayos yung kanyang manibela. Gagamit po tayo ng sinsil, any kind po na pwedeng gamitin pan sinsil dyan sa lock nut. Pwedeng flat screw, pwede po natin gamitin siya kasi po yung kanyang disenyo sa lock nut dyan sa may steering, iba-iba po ang disenyo niyan, depende po sa uri po ng motor. After po natin matanggal yung manibela, matatanggal na po natin yung tipos. Tatanggalin po natin yung kanyang lock nut. Pagkatanggal po natin yan, mahuhugot na po natin yung tipos. Yan, nahugot na po natin. Pagtapos natin mahugot, tatanggalin po natin yung mga lumang bearing. Pakikita po natin dun sa may-ari kung ano yung naging diferensya. Tapos tatanggalin po natin yung tatlong nut sa may fender, front fender, para maluwalhati po natin magawa yung pagtatanggal ng lowering bearing cover. So sa mga motor sir, iba-iba yung kanila tawag sa sa bearing. Isa na tawag po nila dyan knuckle, sa iba naman ang tawag ball race. Yung tinatawag kong yung pinapalo po, yan po yung tinatawag na cone. Ang tawag naman ng iba dyan sa Tagalog, copa. Yung iba naman bearing cover. So sa mga kasa nabubuo yung parts niyan by 6 parts. Bali, dalawang bearing, tapos yung lower cone, tapos yung upper cone. Ang tawagin niyan papabolitas nung araw. So sisinsilin po natin yung flat screw lang po kailangan natin para matanggal yan. After natin yung matanggal, papalitan na natin siya ng bago. So para malaman po natin yung diferensya ng pyesa, susuriin po natin maigi sa
diagnose ko po kasi yan, steering bearing po yung ating kailangan palitan kasi gumigewang-gewang yung motor niya. Pag nadadaan siya sa mga puting pintura, para siya nagle-letter S. Makikita mo yung mga pinagbakatan ng bearing. Dapat niya kasi yan Ay, yung naglalak, ay matigas. kaya pagka ginagala mo, gagamit po tayo ng martilyo para po natin matanggal yung upper cone, yung tinatawag na upper cone. Tatanggalin po natin siya. So gagamit po tayo ng pansinsil. Kung may tubo po kayo medyo mahaba-haba, yun po yung gamitin nyo. Pero kung wala po, basta makakatulak po sa pyesa at makakatanggal, pwede po natin siyang gamitin. Yun, tumalsik. So sa baba, ganun din yung gagawin natin. Pupukpukin din natin siya. Kung meron kayong sakit na 24 or 24 mm na socket wrench, pwede nyo po siyang gamitin pang tanggal po ng ating lowering cone. Tapos pwede po natin siyang gamitin pag mag-a-attach na uli tayo pabalik. So i-inspectin po uli natin yung pyesa, papakita po natin sa may-ari. Sa pagkakabit po detach, pwede po nating gamitin yung mga lumang pyesa na pandiin para po mag-fit ng todo dun sa chassis. So gagamitin po natin yung luma para po makaupo, makasit ng maigi. So pupukpukin po uli natin siya ng bahagya. Pag alam po natin nakabaon na at nakaupo na, titigilan na po natin. Same procedure din po nung gagawin natin dun sa baba. Tapos sa T-post, lalagyan po natin lagi sila ng grasa bago natin sila ibalik. Kasi po pag natutuyo po yung bulitas, doon po nag-uumpisang masira po yan. So ang pag-maintain po niyan mga sir, isang beses sa isang taon nilalagyan po siya ng grasa. Kasi po pagkatuyo na, tumatagal po, natutuyo po siya, doon po siya nag-uumpisang masira. Minsan naman po kaya po siya nasisira talaga, alimbawa po, nadadaan po kayo sa mga lubak, doon po siya nasisira. So sa pagkakabit, ganyan din po yung ginawa natin katulad nung sa una. Papapakagatin po natin, tapos sasapinan po natin ng lumang pyesa para maayos pong makaupo yung ating bagong parts. Ang kagandahan po noon, pag ginagamit nyo po yung luma, hindi po direktang pinapalo nyo yung bagong pyesa. Kasi kapag direkta nyo po pinapalo yung bagong pyesa, pwede pong masira agad yun. Yun po yung ating iiwasan pag magkakabit po tayo ng steering bearing po.
Sa pagbabalik sir ng mga ating pinagtatanggal, vice versa po tayo mga sir. Kung ano po yung ating huling tinanggal, yun po yung ating unang ikakabit. So ikakabit na natin itong ating T-post, aalalayan po natin, tapos susunod po natin yung kanyang lock nut. So sa pagkakabit ng lock nut at sa T-post, isasagad nyo muna po ng pihit
yung tipong sagad na sagad po na hindi na kaya ng inyong mga kamay. Tapos sisinsilin nyo po siya ng kaunti pa. Kasi po yan, pag umandar na, ginagamit nyo na, pwede po yan magbago. So kakapain nyo din po kung yung ginagawa ninyo, kung may alog, check nyo po kung may alog siya o wala siyang alog. Pag may alog, higpitan nyo pa po siya. Ngayon, kapag wala na siyang alog, sakto na yung higpit, ang totoong magkocontrol niyan, yung pinaka lock nut niya sa ibabaw, dalawa po kasi yung lock nut niyan, doon nyo po siya hihigpitan ng todo. So bakit nyo po doon siya hihigpitan ng todo? Kasi po pag yung ibabang lock nut po yung hinigpitan nyo po ng todo, pwede nyo po masira yung bagong pyesa kasi sobrang higpit po. Kaya ang gagawin nyo po, yung top na lock nut, yun po yung ipanghihigpit nyo po ng todo para hindi po siya masira agad. Tapos check nyo po kung yung pre-play nya maayos na o hindi pa maayos. Pag maayos na, okay na sa inyo, okay na yung galaw nya, pwede nyo na pong higpitan ng todo yung lock nut do sa ibabaw. Pag hindi pa naman, adjust uli kayo ng higpit dun sa ilalim na lock nut bago nyo adjust dun sa ibabaw higpitan.
Pagkatapos po natin gawin, iro-road test po natin yung motor para masubukan po natin kung okay po yung ating pagkakagawa o kailangan pa natin ng konting adjustment. Lalo sa PC. Yun lang pang karera. Ito ka lang, kaya bitaw. Ito kaya bitaw. Yun. Pwede ka mag-nohan din. Tumatakbo? Oo. Mga ilang oras siguro. After na natin ma-testing, ibabalik na natin ngayon yung kanyang front cover, yung kanyang plastic parts. Babalik na po natin. Shoutout nga pala sa iyo, Kuya Ato, at sa anak mong si Sir Alfred, at pinagkatiwala niyo po sa akin tong inyong motor. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga gusto pong magpagawa sa akin ng personal, pwede nyo po akong i-message, mag-comment lang po kayo dyan sa comments box at baka puntahan ko po kayo. Don't forget to like and subscribe kung nagustuhan nyo po yung aking video. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Shoutout po ulit, Kuya Ato. Para malaman ko din yung ano lang. Sa kanya puro tigas eh. Pati mo na bilang matigas eh. Para si Yun. Para kumbaga yung comfortable. Bawa na ganyan mo sa... Tapos din natin ang steering bearing ng Mio 125. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. See you next video.